po yung ating kalamansi dito sa atin sa tabing ilog, pati yung kawayan. Sino kaya merong kagagawa nito? Ayan, no? Nakakalungkot naman pitasin yung ating bunga. Eto na, naluto siya. Niluto po mga katribya po yung ating kalamansi. Nilaga, hindi tinubigan. Kaya ito ngayon nasunog. Ito. Kaya tayo lang kung makakasurvive pa ito. Malalaman natin pagka sa tagulan hindi nagsupang, patay siya. Nako mga katribya, malungkot na balita ang ating abutan po ngayon. Eto, yung sitwasyon ng ating kalamansi. Merong nagsilab. Yung kalamansi natin mga katribya po ay nasunog. Nadamay po yung ating ilang mga puno. Eto, sayang mga katribya, oh. Naluto po yung ating kalamansi dito sa atin sa tabing ilog, pati yung kawayan. Sino kaya merong kagagawa nito? Ayan, no? Nakakalungkot naman pitasin yung ating bunga. Eto na, naluto siya. Niluto po mga katribya po yung ating kalamansi. Nilaga, hindi tinubigan. Kaya ito ngayon nasunog. Ito. Kaya tayo lang kung makakasurvive pa ito. Malalaman natin pagka sa tagulan hindi nagsupang, patay siya. Meron iba namang naging berde. Kaya lang tuyo na, oh. Kaya mahirap mga katribya pagka po talaga merong hindi maganda ang trabaho. Sakot ba naman sila ba nitong kawayan? Naaring ito naghagis dito na sigarilyo. Ayan, no? Naluto, oh. Ito, luto. Pati yung bunga natin mga katribya, luto, oh. Hindi pa natin napipitas makakatsipot sana tayo doon sa biyahe sa ating presyo. Naluto na po siya ng ating tamang nalinis. Nadami naman po yung ating kalamansi. Dito naman mga katibya, pagka nagkaroon po ng sunog, hindi na po makapuntahan po ng bumbero. Kaya mangyayari hanggat meron pa siyang madidilaan ng apoy, talagang kukuhanin na niya, didilaan hanggang sa maubos. So ayan, nasilab, oh. Mga mamaya meron naman uli pong makati ang kamay, maghagis na naman uli. Sigurado itong mga tuyo na ito masusunog na lalo. Lalo na natuyo na yung mga dahon na yan. Kaya grabe. Kaya sa panahon natin ngayon talaga mga katribya, marami ka talagang titiisin. Magkukuha ka na lang, magbubugtong hininga doon sa nangyari. Ilang puno po yung ating nasunog? Sa 2, 3, 4, 5, 6, ito 8, 10. Yung isa, halos isang diretso nitong ating tudling nadali ng apoy. Ayan, no? Naku, pati rin yung kabila natin, no? Nasilaban, no? Naglinis ng kalamansi, pati kalamansi natin sinunog. Dami pa namang bunga. Ito, nakakalungkot naman, oh. Pati itong pangalawang tudling natin mga katribi, nadali rin, no? Ito, ubos, oh. Sunog ang ating kalamansi.
Ay, ayan. Hanggang doon, no? Sino kaya ang walang utak ang gumawa nito? Kaya mahirap mga katribya. At sigurado naman yung gagawa nito hindi naman aamin eh. Matindi galit. Hindi ba naman di matindi galit eh. Nilaga yung kalamansi natin, walang tubig. Ayan nangyari. Natusta. Malaki po pagkaingit talaga. Kung mo alam niyang nasa gilid ng kalamansian natin na dito talagang hinihagisan ng apoy. Siyempre nga naman pagka sunog na yan hindi mo na alam kung sino ang may trabaho. Wala nang aamin dyan. I-report mo sa barangay, wala na rin, sunog na rin siya. Ayan, no? Malungkot na balita. Halos yung isang tudling ubos. Ang daming puno pa naman itong ating tudling na ito. Siguro baka nasa 30-40 40 na puno ang nadali natin. Mahigit mga katribya sa ating pong kalamansi. Pero itong kawayan, no? Gayang kawayan talagang patay na rin ng may-ari. At least dito yung sa kapitbahay natin, konti lang yung nasilab. Ito. Ayan, no? Ito na may natrabaho ito. Dami noong nadamay. Malamang nag-umpisa ang sunog niyan dito. Ayan, pati yung kuwan, no? Puno. Kamatsili. Paper tree. Silab talaga. Ubos, oh. Malungkot na balita. Ay, mahirap magpalaki ng kalamansi, mahirap mag-alaga, magpabunga, tapos naluto pa. Talaga nga naman mga katribya. Ayan, no? Sana napitas man lang sana yung bunga bago sunugin. Hindi na natin napitas ang bunga mga katribya, naluto na, oh. Dahil pa naman bunga nitong ating nasira. Ayan, no? Kailan pa naman mataas ang presyo ng kalamansi. Saka naman nito tinrabaho. Ay, sa tindi po kasi mga katribya pa ng init. Dire-diretso pa rin. May linyo. Kaya yung ating kalamansi talagang nung matubigan, buti na natubigan pa. Lalo na siguro kung hindi pa natubigan, lalong tuyo-tuyo na itong ating kalamansi. Hindi natin alam kung makakasurvive pa ito. Pag nagsupang, survive. Pagka hindi na nagsupang, tepok. Ito may berde pa. Ito makakasurvive ito. May berde siya. Ito naluto, nasaktan. Tatanggal lang dahon niya. Grabe, nangyari, naluto ang ating kalamansi. Nung mga nakakaraang taong ganito rin ang nangyari rin dito. Matanda na rin yung kalamansi nung mayroong maghagis din ng sigarilyo rin eh. Talagang nasunog din yung ating kalamansi. Kaya may hirap rin po yun sa kapitbahay. Pagka hindi po nalinisan, bawaga ito, tagulan, puno na muli ng damo yan. Pagka panahon naman po mga katribya ng tagtuyot, nako, saka na uli sisilaban, kawawa naman itong ating kalamansi. Ito naman yung malunggay natin, naluto na rin, no? Sigurado pati ahas dito mga katribya naluto na rin. Yan, hanggang doon, no? Kung may tanim doon sa kabila ng kalamansi din mga katribya, pati rin yung supok. Kaya lang mas marami kasi yun sa atin dahil nasa gilid. Kaya halos 2 tudling po yung nadali ng ating kalamansi. Ito.
Pambayad pa naman natin sa ating mga obligasyon, pagkakautang. Ito na. Ayan, talagang ganon. Wala na po tayo magagawa. Sabok na ang ating kalamansi. Buti na lang po ngayon 1.5 ang presyo ng kalamansi natin. Dito na lang po tayo babawi mga katribya. Ito sa ating bunga na mapipitas. Malungkot na balita, masaklap na pangyayari yung ating na-experience ngayon. Ilang araw lang tayo po nawala. Dami na pong nangyayari sa ating kalamansian. Tingnan nyo naman po yung bulaklak ng ating kalamansi. Anong dami ng ating natubigan. Yung ating organic habang tinutubigan, bulaklak ng bulaklak. Kaya lang pagka sa sobrang init, halos hindi rin nagtutuloy yung iba dahil sa mainit na panahon. Kaya pag nakatikim ng ulan yan, ayun, ayan, dahil bulaklak mga katribya. Etong kuha natin na ito, di na natin ito ini-spray na dahil lalo pong mag-iinda ang kalamansi. Marami pa naman pong berde. Yung ating kapitbahay napitas na mga katribya. Ito na lang halos ang natitira. Bagay ito matibay. Sabi nga sa inyo, matira matibay. Kung gusto natin makatikim, makatsempo ng magandang presyo kalamansi, talagang titiisin natin na hindi po pitasin. Pagka naman nakatsempo naman tayo, ayan, yung pong presyo ng dilaw, yun din po ang presyo na berde nung panahon na mababa. Nakawit natin po yung baging. Ito yung baging na ito sitaw-sitawan. Ay nako, malungkot na balita. Yung walang puso yung gumawa nito pagkahagis ng kanyang sigarilyo. Sinadya sigurado ito Alam naman niya masusunog, bakit siya maghahagis ng sigarilyo ano man. Kung intensyon niya ilinisin yung kanya, di niya inisip yung kanyang kapitbahay na merong maaapektuhan. Ayun na nga, yung sa atin ang naapektuhan. Ganyan ang buhay, tiis-tiis lang. Nangyayari talaga yan sa reality. Wala naman tayo magagawa. Kahit na pablatter mo pa, wala ka namang hahabulin pa dahil sunog na ang iyong kalamansi. Kaya na po gagawin natin, ipagpasadyos na lang natin. Sino man po yung may trabaho nun, bahala na siyang managot sa nasa taas. Sa tayo, continuous pa rin ating pag-aalaga. Siguro yung gumawa nito, napita sa mababa yung kanyang kalamansi ng presyo. Kung kasi sa atin meron pong mga bunga pang natitira na ating pinaghintay, total naman may bunga pa naman kay kapitbahay, lutuin ko kaya. Niluto nga niya. Pagluto niya, yun, nilaga ng walang tubig. Yun ang nangyari sa ating kalamansi. Malungkot na balita, pero talagang ganon. Weather lang ngayon, panahon niya. Hindi natin alam ang susunod na mangyayari. Daig pa natin yung nabaha
nabaha masasagipan natin po yung tubig ay yung ang bunga. Pero pagka nasunog na, hala na, di mo na masasagip po yung bunga noong ating kalamansi. Tuyo na. Ito, dito nadamay dahil malayo. Ayun, dalawang tudling na diretso ang nadali natin ng masunog ng ating kaibigan. Ito talaga nakikita nung, di ba? Siyempre, sama na rin dyan talaga pagkainggit. Hindi talaga nawawala yan. Kahit saan, talaga merong ganong naiinggit. Hindi nyo mga kaibigan nating mga basher. Pagka nakikita lang maasenso ka, ganyan talaga sa Pilipinos, sa Pilipino. Hindi naman lahat. Merong umuunlad, ang hahanapin yung kasiraan ng kanyang kapwa. Diyan yung siraan. Pagka merong hindi magandang nangyari, tutuwa. Sabihin pa sa iyo buti nga ang nangyari sa kanya. Ayan. Tayo naman, at sa atin, bahala na po yung nasa taas. Sino man po yung mayroong trabaho niyan, mayroong kagagawan. Hindi naman natutulog ang nasa taas. Nandiyan lang naman yan. Sa atin, tuloy lang. Hindi ka dapat mapaapektuhan dyan. Kasi pag naapektuhan ka dyan, lalo pa magpipiesta pa yung mga kuwan na yun Hindi siya, kalamansi natin, hindi po siya nakawatan o nakaw, sinunog naman. Ayun, mas matindi yun dahil talagang pati puno ay niluto. Ay, ang tao nga naman. Grabe pang init. Hindi natin to ini-spray ng herbicide mga katribya dahil ongoing pa ang init ng panahon, para yung ating patubig hindi kaagad matuyo. Natanggalan lang muna natin ng baging saka nitong ampalayang ligaw. Yung ating kalamansi ng kapitbahay ubos na, nakuha na nilang lahat. Sa aming magbayawang natira. Kaya ngayon ang mga ahente at buyer, naghahanap sila ngayon ng kalamansi na mapipitas. Baliktad po ang nangyari ngayon. Kung kailang Mayo, saka po umangat ang presyo. Pero maraming mga beses na nagdaan, yung kalamansi buwan ng March or April, yun ang halos ang pinakamataas mga nakakaraang taon. Pero itong taon lang na ito, nangyari ang buwan ng April na bumagsak ang presyo ng kalamansi. Kaya lang, pagpasok nitong Mayo, yan, dyan naman po siya ngayon humahataw. Buti na lang tayo, di pa po tayo nakakapagpapitas. Kaya tiyempo na naman pumuli yung ating kalamansi. Kaya lang, tiyempo tayo ng presyo, nasunog naman yung ating kalamansi.
sinunog ng hindi pa nakikilalang suspect. Yan. Yan ang ating icon. Kalamansi ni Katribia, sinunog ng hindi kilala. Grabe na ang init. Dinagdagan pa ng hindi magandang balita. Ang daming bulaklak. Yan. Super. Grabe. Kaya alas 8 pa lang ng umaga, ilabas na ang timano pawis natin. Kahit hindi ka mag-exercise papawisan at papawisan tayo. Sirbo naman ang hindi papawisan sa nakita nating nangyayari sa ating kalamansi. Kakaawa tuloy. Sipin mo yung kalamansi natin tagal-tagal na rin po natin itong inaalagaan. Yung baba na yun, talaga tinatsagaan natin siyang tubigan. Tapos grabe naman kung masunog. Ay nako, ang tao nga naman naglaga ng kalamansi hindi tinubigan. Yun ang nangyari. Laga ng tubig, laga ng kalamansi, dinamay na pati sa ate. Pag ganong malaki na ang apoy, wala na rin tayo magagawa dun. Pag-asa na lang natin, sana pagpasok nitong ulanan, mabuhay lang yung mga puno, okay na. Di bale matanggal yung kanyang mga dahon, wag lang sanang mamatay. Mahirap po rin kasi magpalit, magtagal din ng paghihintay natin. Alang ganun yung talagang nangyari. Ganda pa naman na pagkalabong marami pong bunga. Tapos yun pa, pero bawi na lang tayo, talaga pong ganon. Mamatay siya, palitan. Kailangan na po natin uli na magtanim. Lalo po iba natin matatandang kalamansi, palitan na rin natin ng bata para meron silang bagong susunugin uli. Ganon talaga. Hindi natin alam kung sino yung nagsunog, wala tayong prospect. Hindi natin alam kung hindi naman tayo maghapon dito sa kalamansian, nag-aabang kung sino yung tulusong, kung sino man yung mayroong trabaho na maghahagis ng sigarilyo o ano pa man na magsasadya. Alam naman po ng nasa taas yun. Basta sabi lang natin, continuous lang. Gawang ka ng masama nung hindi maganda ng iba, tuloy lang sa pag-aalaga ng kalamansi. Talagang ganon. Meron namang nasa taas na lagi po nakamasid dyan. Ganon pa man, tutuwa pa rin tayo dahil marami po tayong maabutan ng magandang presyo. Doon lang po tayo babawi. Doon sa ating kalamansi na hindi pa siya dihado, marami pa siyang berde na makukuha, at siya po pa tayo sa magandang halaga. Kaya doon sa ating po mga ka-farmers na mayroong naiwana na bunga, talaga pong ganon, kailangan din yung magsapalaran, maghintay kung gusto natin makatikim po ng magandang presyo. Dito kasi sa kalamansi, talo ang inip. Pag nainip ka, talo ka. Kasi pinapitas mo kalamansi mo sa mababa. Naubos nga, wala nga maraming nag-reject. Mababa rin ang presyo. Yung presyo ng reject ngayon, yun din na naging presyo ng berde sa panahon na mura ang kalamansi. O de hintayin mo na. Total naman ang dilaw, nandyan lang. Dilaw na talaga siya. At least po yung berde ninyo, magiging doble, triple ang magiging halaga. Yun naman po yung ating discarding ginagawa. Nasa sa inyo naman yun. Gusto nyong gayahin, pwede rin naman.
Ayaw naman yung gayahin at ayaw ninyo ang kalamansi nyo dumidilaw, tiis tayo doon sa mababang presyo. Yun po ang technique natin. At tinan nyo po mga katribya, yun po nga bunga ng ating kalamansi, oh. Ang ganda. Dahil pang berde. Tapos ibang mga reject na natin, ibang mga nasunog na lang po ng araw sa tindi po ng init. Tingnan nyo naman mga katribya, kahit ginagawan ka ng masama po noong ibang tao na hindi natin kakilala o ano pa man, binabalik din naman po sa atin yung pambiyaya. Ayan. Biniyayaan po tayo mga katribya po ng maraming bunga. Ayan. Tapos maganda pa ang presyo, tsaka berde pa. Ayan, no? Ngayon napakamahal po mga katribya po ng berde kalamansi, 1.5, 1.6 yung kuhanan po sa puno. Tsak sa Maynila nasa 2,000 na ang bentahan po doon. Kaya tuloy-tuloy lang sa ating po mga katribyang kinaiinggitan. Tapos ginagawa ng hindi maganda kung sino man sila, patuloy lang po ang inyo pong pag-aalaga, dahil blessing naman po yung magiging kapalit. Hindi naman tayo lubosang nalulungkot nung masunog po yung ating kalamansi. Talaga pong ganon. Nangyayari talaga yan, dahil di lang naman po yung sa atin ang nasunog, pati rin yung ating sa kapitbahay. Dangan niya lang na talagang nasa atin po nakagawi. Maraming mga sukal nung kabila, tapos merong kawayan, tayo yung napuruhan. Sino man po yung may trabaho niyan, yung nagsunog, ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Gandahan naman yan yan. Meron naman pong biyaya na nakaabang, naghihintay. At ngayon naman po ay continuous pa rin po ang taas ng kalamansi. At di naman po makukuha sa isang pitasan lang. Ang gandahan naman po nitong kalamansi natin, marami pong berde. Ito, medyo huli kasi itong namulaklak, kaya hindi po siya dihado kung totoo siya. Gandahan naman kasi niyan, pati yung reject tumaas din ang presyo. Kaya dyan tayo nakakatsempo ang mga magkakalamansi. Ang sinasabi ng iba na wag na ikang magtanim po ng kalamansi at hindi na mabili. Ngayon tumataas na naman uli ang presyo ng kalamansi, wala na makuhanan po ibang mga baya. Kaya nangyayari talagang kung saan yung maraming bunga, yun po yung pagpipiestahan. Natsempuhan naman mga katribe po yung sa atin, marami pong bunga, pati rin yung kalananay. Kaya swerte yung naghintay. Kaya lang yung hindi naghintay, ala na, ubos na yung kanilang kalamansi. Meron man sila, halawin na lang. Di kagaya no sa atin, basal pa. Yung kagandahan pagka po naghihintay tayo. Pagka hindi ka naghintay, yan ang mangyayari. Hanggang ganon, kailangan mo makipagsapalaran para makuha natin yung magandang presyo ng ating paninda, produkto. Huwag ka lang po maiinip. Tingnan ninyo, tayo di tayo nainip. Nakapunta pa tayo ng Mindanao, kaya shoutout natin na taga Mindanao. Noon ang kalamansi nila ay 1.7, baka ngayon ay mahigit na sa 2,000 ang kalamansi nila sa Agusan del Sur, dahil konti ang may bunga at sigurado doon pa lang agad na yung kanilang kalamansi doon sa mayroong tanim.
Malaking bagay rin yung baging niya. Dahil nakakabawas po ng init. Yung nabagay nga natin, berde. Maganda berde yung bunga, hindi po siya nasunog sa araw. Kaya lang siyempre obligado mo rin patayin dahil gigitingin naman po kalamansi natin. Saka na lang tayo mag-herbicide pagka po mag-ulanan na po ng malakas. Hayaan muna natin na ang mga damo ang magsilbing cover nya para hindi po kagad matuyo. Mahal ang diesel, malaki gasto sa pagpapatubig. Pagka ganyan naman po yung ating tutubigan, ganda ang presyo, ayos. Sigurado ngayon mga katribya, ang ating mga ka-farmers masipag mag-alaga. Masipag sila ngayon magsipagdamo, patubig, kasi maganda presyo. Pero noong panahon na bagsak ang presyo ng kalamansi, karamihan sa mga magsasaka hindi na naasikaso kanyang kalamansian. Talagang halos iba din na nga nalulusungan tahimik pati po magnanakaw kasi mababa presyo. Pero ngayon ay expected na po natin yan, talagang maggugulo na muli ang magnanakaw dahil mataas ang kalamansi. Ay lahat ng halos sa mga may bunga, yun ang kanilang pupunteryahin. Kaya ito pong atin sa atin mga katribya, talagang hindi po mawala, lagi tayo mayroong best friend. Marami tayong best friend dito. Kabilaan may taga-sunog ng kalamansi, may taga-nakaw ng kalamansi. Lahat naman po yan, bahala na yun nasa taas. Mahulihan man natin sa sakto, di natin siya mahulihan, bahala na ang nasa taas, doon na sila managot. Sa tayo, tuloy lang ang ating pong pagbablog, tuloy lang ang ating pong tutorial, ang ating pong pagtuturo. Continuous lang mga trivia. At bibigay tayo ng inspiration po sa inyo na ang kalamansi, hindi po sa lahat ng panahon bagsak ang presyo. May panahon na ito mataas. Kaya ang kailangan mo lang, dapat hindi ka mapapatlangan ng bunga, tapos marunong kang maghintay. Kung hindi ka marunong maghintay at natsempohan mo yung bagsak ang presyo ng kalamansi, ayan, dyan na nga yan, babaratin ang kalamansi mo, binibigay mo na ayaw pa, halos ibigay na lang nga lang iba para mapitas lang dahil iba natatakot na mahinugan. Alam nyo, kadalasan na po ito ang aming nagiging experience. Kapag ka po ang aming kalamansi ay pinagpapasapasahan po ng buyer, kumaga tinatanggihan kaysa puno na siya, marami kasyang papitas, siyempre ang mga buyer kung saan po yung mura, doon sila pupunte. Gusto nila kumita ng mas malaki. Pagka halimbawa gusto mo na medyo mataas ang presyo ng kalamansi mo, hindi mapipitas sa iyo, may iiwan kahit 50 lang po yung babaang taas ng sa iyo, hindi ka pipitasan. Siyempre ang kanilang pipitasan dyan, yun pong mababa. Ay madalas na ubos, yun ang unang naubos, yung mga nagbigay ng mababa. Madalit salita, ang natira po ngayon itong sa atin na nasa taas. Kagandahan naman, marami pa po tayong pitasin, basal pa. Ako po, yari na naman tayo doon sa mga kaibigan natin doon. Sigurado mag-aabang din sila ulit niyan. Pero ganun pa man, wag sila magpapakasiguro, baka mag-iwan tayo rito, nakakatribya. Kaya yon ang isa po na magandang balita. Kahit tayo ginawa ng masama nung hindi natin kilala ang ating pong best friend sa talikuran, bumuwas pa rin naman po ang biyaya sa atin. Kaya yung pagkaputok po noong saging doon sa gitna, may senyales. Siyempre mayroon din siyempre masama, hindi rin maganda. Yun nga po, yung nasunog yung ating kalamansi. Bumagsak ang presyo ng kalamansi, pero hindi naman sa atin inabutan. Although marami na rin pong reject doon po sa kabila nating kalamansian, at least nakuha na po natin doon yung ating pong pinanggastos, yung natira, yun na po ang ating pinakaneto. Tumaas naman po yung ating reject. Yung reject natin na dati sa isang kuhanan nung bagsak ang presyo, ngayon presyo na po ng reject yun. Nung nakaraan na ang berde ay 6. Pero pagdating naman doon sa
reject, ang halaga naman ng dilaw 200. Kaya halos upang pitas, bigay na lang doon sa mamimitas yung reject. Ngayon hindi. Ganyan ang presyo ng kalamansi. Minsan, yung inaasahan mong mataas, yun ang mababa. Kung alin naman yung mababa na inaasahan mo, nababagsak ang presyo ng kalamansi ng buwan ng Mayo, doon pa pala mas mataas ang presyo. Kasi kung maaga pong nagtag-araw, nag-El Nino, kaya maaga nakapag-kondisyon ng kalamansi, sabay-sabay silang pamumulaklak. Kaya ngayon, sabay rin na napitas, bumagsak ang presyo ng kalamansi. Maghintay ka lang. Hintay ka ng 2 linggo, 3 linggo, kaya pa na 1 buwan, kaya ng kalamansi. Ayan, natsyempo mo ang presyo. O kaya ngayon, kakagulo ngayon ng mga buyer at mga ahente sa mayroong pitasin dahil marami na, naubos na ang kanilang bunga. Kaya, blessing pa rin po ng nasa taas sa atin. Kaya tuloy-tuloy lang mga katribya. Continuous lang. Huwag kayo matakot. Mabawa na sabihan na ang tanim ng kalamansi hindi na mabibili. Hindi. Nangangailangan pa ngayon na maraming kalamansi. Pag gumana po yung dito sa amin sa Nueva Ecija, gawa na po yung planta po noong juicer o yung pigaan. Nako, lalo pang mas magiging demand ang kalamansi dahil i-export po yan yung pipigaing kalamansi. Ganun lang yun. Kung halimbawa may tanim ka, meron kang nakalaan, meron kang umang. Kung wala kang tanim, tapos tumaas ang presyo ng kalamansi, titingin-tingin ka na lang doon sa pumipitas, ay sayang. Kaya ang ibang mga nagpitas at nagmadalian na kumuha ng kalamansi, nagpapitas, nagsisisi sila ngayon. Yung nga pong kapitbahay namin, sabi niya, kung po kasi malalaki na yung kalamansi niya, ayaw niyang papitas gayahin ko nga kasi Mama Bear, sabi nung kapitbahay namin. Pagka pumitas yun, tsak mataas ang kalamansi. Aba, nung medyo tumaas ang kalamansi, nag 800 ang presyo kasi nagmula doon sa 550, 600. Pati yung matagal-tagal. Medyo may delay, may silay-silay na yung kanyang kalamansi. Hindi niya pinipitas, hinihintay raw sila tatay magpapitas. Sila tatay hindi nagpapapitas. Nung 800 ang kalamansi niya, inubos. Nung maubos na yung kalamansi niya, daang red bag na nakuha. Tapos nung maubos, nag-1,000 ang kalamansi. Nako, laking pagsisisi. Sayang kung na-delay doon niya. Gagayahin mo na lang pala yung tatay ko, hindi mo pa sinulit. Hindi niya kinuha yung technique. Di tayo nakapagsabay, 1,500 ang kalamansi. Talaga nga naman makikita mo. Ang kalamansi ngayon mga katribya, bihira ka makakita po ng berde. Dahil marami po ngayon, mga nahinog na. Siyempre, dahil doon sa naghintay ng presyo, pero naswertihan din yung mga naghintay. Kasi yung presyo ng dilaw, yun din ang presyo ng berde noong kababaan. Yung presyo ngayon ng dilaw, presyo po ngayon na kung saan magandang kalamansi. At may berde, 1,500. Pag maganda ang kalamansi mo, 1,600, 1,700. Depende doon sa klase. Kaya okay pa rin. Paano mga katribang, ito na lang po ang ating pong vlog. Meron tayong good news, meron tayong bad news, pero lahat po na yan, puro good news. Gaya po ng dati, ako po si Gabriel Helbo, nagadlagin ng tatandaan, karunungan ng kaalaman, ano man ang mangyari, continuous pa rin. Ayan. Karunungan ng kaalaman, yan po ay kayamanan. Ayan po, nakakalimutan na po natin yung ating motto. God bless po sa inyo lahat. Bye bye. Kita-kita na po tayo po bukas.